Aba, may himala. Ito na siguro ang totoong unity. 15 senators from across party lines, led by Senator Kiko Pangilinan, have filed a resolution condemning the Chinese embassy for its aggressive statements against Philippine officials. Defending our country from aggression should know no political color. Sa mga panahong maraming hunyangong nagkukunwaring makabayan raw pero makapili at traidor naman, these are the senators who chose the Philippines. We may have fundamental disagreements with some of them, and you know who they are, but on this issue, differences are cast aside. Today, deserve nila ang ating paghanga. However, one cannot help but notice the deafening silence of the other senators, yung siyam na hindi pinili ang Pilipinas. Nasaan na yung mga mambabatas na ang lakas mag-ingay sa ibang issue, pero nung binabastos ang Pilipinas ng dayuhan ay biglang walang ime. I'm talking about the pro-China senators Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at ang magkapatid na Pia and Alan Peter Cayetano. The pattern is hard to ignore. Napakalinaw that those who refuse to sign and those remaining pro-China through their submissive silence are largely aligned with the Dutertes. Hindi nakataka-taka na ang mga politikong ito na nakahanay sa pamilyang nagsimula ng policy of appeasement sa Beijing ay siya ring mga tumatalikod ngayon sa ating soberenya. Tapang-tapangan pero duwag when it truly matters for our country? Hindi ba nila naisip na ang hindi pagpirma ay matuturing pagkampi na rin sa mga dayuhang binabastos tayo sa ating sariling bakuran? Para sa mga hindi pumirma sa resolution, it is disgraceful that you prioritized your political loyalty to the Dutertes and Beijing over the national interest. Ito ay lantarang pagtalikod sa inyong sinumpaang tungkuling. Failing to stand up for the country in such a critical moment is betrayal, pagtatraidor sa ating sariling bansa. Agyamanak. Attorney Dino De Leon po, and this is Bite Size Batas.